Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas pa ang turismo ng bansa. At para mas maging aktibo ang lahat ng tourism stakeholders, may challenge ang Pangulo sa kanila na may kaakibat din na papremyo. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Malaking tulong para sa mga local government unit ang natanggap na pondo mula sa Tourism Champions Challenge na programa ng Department of Tourism na may layong suportahan ng lokal na turismo. Ito'y kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging isang tourism powerhouse ang Pilipinas sa Asya. Sa programa ng DOT, inimbitahan ang lahat ng lungsod at bayan sa bansa na magbigay ng kanilang proposal ng tourism-related infrastructure projects. Mula sa halos 100 na project proposals, 15 LGU ang napili para pondohan ito. Kung saan pinarangalan bilang first place ang Ambagyo Nueva Vizcaya, Tubigon Bohol at Isabela City Basilan, kung saan nakatanggap sila ng tig 20 million pesos. Sa Isabela City Basilan, ipinagmamalaki ang Lampinigan Island dahil sa taglay na ganda nito. Nakasentro sa sustainability ang kanilang programa, lalo't protected area ang lugar. Napakalaki nung challenge namin dun sa imahe namin. For a long time, ang pangit nung alam ng Pilipinas tungkol sa Basilan. So with this opportunity, talagang hindi lang doon sa infrastructure na development, kundi mismo doon sa pag-correct sa image namin as a tourist destination. Sa bahagi naman ng Ambagyo Nueva Vizcaya, hindi na lang agrikultura kundi turismo na rin ang pwedeng pagkakitaan ng mga residente. Kanilang itutulak ang pagkakaroon ng Ambagyo Skyport na siyang magsisilbing paragliding headquarters ng naturang sport. Kasi 5th class po ang aming bayan, dependent sa national tax allocation ng national government. Yung amin pong balak na project, pwede kong masabi na matatapos at yun po yung mag-e-enhance doon sa aming mga tourism industry, sa mga activities na associated or related sa turismo. Samantala, ayon sa alkalde ng Tubigon Bohol, makakatulong ito para makilala ang kanilang bayan kung saan makikita ang isang volcanic plug na tumutukoy sa volcanic object na nabuo matapos tumigas ang magma sa vent ng isang bulkan. At talaga yung proposal namin na proyekto, matatapos talaga. At saka mayroon kaming tulong din ang local governments sa road opening, paggawa ng karsada para magamit itong pundo na ito. Kailangan talaga ka road, mayroon kang infra, mayroon pakita mo yung mga produkto mo local hanggang makaakyat ka sa taas. Anya, makakatulong sa turismo ng kanilang bayan ang pagkakaroon ng viewing deck sa lugar. It is also heartwarming to note that these are not mere proposals anymore, but they are existing projects of proven value and that have already shown unqualified success. This is the way tourism should be developed in our view. Like economic growth, not relying on trickle-down, but built from the ground up. Ayon sa Pangulo, patunay lang ito na ang mga lokal na pamahalaan ay kaisa pagdating sa pagpapaunlad ng bansa. And this program, the Tourism Champions Challenge, tells us that everywhere across the vast expanse of our beautiful nation, the Philippines, are tourism champions. Mayors, local chief executives who have it within them to develop their destinations, provide livelihood and employment to their people. Bukod dito, nakatanggap din ng 15 million pesos ang second place, 10 million pesos sa third place, 8 million pesos sa second place at 7 million pesos sa fifth place. At ang karagdagang 5 million pesos na inanunsyo ng Pangulo sa naging talumpati nito sa awarding ceremony para sa lahat ng nanalo. We are doing this because it is a very, very good policy to invest in success. So make the most of it. Make the Philippines proud. Make the Filipinos proud. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.